yung mga yung mga comment, no? Wala na. Natakot na. Hindi naman na pwedeng takutin. Pero we have good leaders. Ang problem yung sistema natin, ano? Kasi yung sistema natin, ano yung it discourages people who are very competent and qualified. Kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. yung mga yung mga comment, no? Wala na. Natakot na. Hindi naman na pwedeng takutin. Ano lang, syempre hindi naman vlogging lang ang buhay, no? Tsaka mahirap talaga yung sagutin yung isa-isa, yung sa mga text, no? Yung iba nga hindi ko nasasagot, ha? Yung mga hindi pa nasasagot, hayaan nyo lang, sasagutin ko kayo. Kunyari, after a week, hindi ko pa kayo nasasagot, ibig sabihin, natabunan na ng gusto yun, okay, hindi pumasok yung message. Minsan kasi, as I have observed, may pumasok na address lang. Okay, yung edad lang, yung ganun ba. So, message ko naman ulit na kulang yung pumasok na message. Siguro may nakasabay, yung ganun, na na-boot out yung message nyo. So, siguro after a week, pag hindi ko nasagot kayo, mga 1 week, no, ganun, pag hindi ko kayo nasagot, message kayo ulit. Name, full name, kahit middle initial lang, full name, middle initial, no? Parang ano yan, tapos, edad, age, tapos nun, occupation, retired, o kaya senior citizen, o whatever, no? Kung ano yung profession nyo dati, kung walang trabaho, lagay nyo, walang trabaho, housewife, ganun ba? Kaya malagay edad para may nagpadala, 16 years old. Hindi pwede yung 16 years old. Sorry mga sir, 16 years old, hindi pwede. Hindi pa butante yun eh. Tapos noon, at least aware yan. Maraming salamat At least involved kayo. No? Occupation and then general location. Hindi na kinakailangan yung exact address nyo. Mahirap na. Baka mamaya may makakuha nung papel na yung master list makita yung address ninyo pangit. General location is okay. Because nandun na may cellphone. Nandun yung contact number. Bakit malagay yung contact number? So that it is verifiable, no? Baka sabihin later on, wala yan, di naman pumirma yan. Tawagan ko. Yan, no? Katibayan. Siya yun. Ikaw ba to? Si Nanet Muyargas. Nanet Muyargas. Ako nga po. Balita ko, bumoto ka raw sa, sa manifesto. Hindi ko confirm. Okay, so yun. Maraming salamat sa inyong walang sawang panood. Nakita ko na nagko-comment yung iba after watching yung mga previous na nauna na mga vlogs, no. This channel is supposed to be a story of my life and then may interaction portion. Yung interaction portion ngayon yung brought me out na nagsasalita na ngayon speaker na ng taong bayan. Speaker ng taong bayan. Tapos meron pa dyan na sasabi, tumakbo ko ng eleksyon. Ayoko. Sama ng nyo galit kayo sa akin. Papatakbuhin nyo ako. Laki-laki ng problema ng Pilipinas, no? Si Macanas na lang, patakbuhin nyo. Okay, si Metran. Okay, so ako mag-iingay lang hanggang pwede mag-ingay. Pero we have good leaders. Ang problem yung sistema natin, Kasi yung sistema natin, yung it discourages people who are very competent and qualified to be in government position. Right there at the helm. From president, vice president, senator, congressman, mayor, governor. Na they're so much qualified compared to all these people that we are voting. Pero the system is not friendly. Kasi may money ka, may pera ka, may pangalan ka. Ano naman iaano ng isang Tamokyo? Apelido mo Tamokyo. Sino boboto ng Tamokyo? Wala. So, ganun ba? Na kaya the system is not Dapat dyan yung
COMELEC, tanggap ng application, tapos ang COMELEC na lang ang gagastos, hindi na yung hindi na yung mga kandidato. Parang common budget, may budget ang COMELEC for every election, and then siya yung mag-advertise, siya yung mag-interview, yung ganun ba. So dami, pero ang dami, no? Pero the more na candidates, the better for the Philippines. So mas maraming choices. Yung limit natin yung mga nakaupo sa pwesto dahil sa sikat na pamilyang politiko, sikat na artista, sikat na kriminal. Sikat na, hindi naman kriminal, yung coup-platter, yung ganun ba, destabilizer, di ba? Yung somebody who made a name for himself. Nakita ng Pilipino, yan na, boboto na. Kaya nga and then yung Filipino voter still has a long way to go para mag-mature, no? Pero we are getting there. Nagmamature na. Okay, so bayaan nyo yung mga may gusto, yun ang tumakbo. Yun yung hikayatin ninyo, wag nyo ako hikayatin. Okay, so maraming salamat doon sa pagpanood ninyo. Thank you. Basta yung Pinoy Survivor video 1 hanggang etc. Hanggang ano lang yata yun, 300 ba? 200 something. 1 to 110 talaga yung military life. Nagsimula sa kadete yon. Tapos you will kind of know me better. No? Lalo na yung mga troll at saka yung mga bayaran na mga vlogger. Mas maganda, research muna. Salita merong isang I have to answer dun sa isa sa mga vlogger, no, na nag-harp on kasi sila na ako dinis-own ng klase, PMA class 83. Okay, may mga points ako. Sabi sa inyo, this will be taken out of context and now I have to explain, no? I have to explain myself, my side. Hindi yung side ninyo. Okay. So you can go out there sa kung kaninong media and explain yourselves. Nabi na eh. Okay. Ito yung backstory na dapat may clear lang. Backstory. Sometime December 21, may kinausap ako ng classmate. Bok, kamusta yung klase? Ayan, yung Viber group, nagkakakwentuhan. May mga pro at may mga hindi ayon dun sa mga sinasabi mo. Ayan, dun pa lang, sa statement na yon, may mga pro at merong mga hindi sang-ayon. So, ang request, ang parang consensus, lalo na yung mga class officer, may class officer kami lagi, is magkaroon ka ng disclaimer. Ako magsabi ng disclaimer. My views are not necessarily the views of PMA Class 1983 or any of its individual members. Yun dapat, disclaimer. Matulin ako mag-isip. Yun ang nature ko. Sorry yun ang akin Matulin ako mag-isip, tumalong kagad yung utak ko, biglang, tas balik ulit ako. Pero Bok, if I make a disclaimer, it will be bad, it will be bad for the class. Yun yung sagot ko. It will be bad for the class. Magdi-disclaimer ako. Sasabihin ko, yung views ko does not necessarily mean yun yung views ng buong klase at saka ng individual members. Question mark. Tinanong ba yung views ng klase? Hindi. Ako yung nagsasalita. Ako yung opinion ko yung sinasabi ko. Bakit ko kayo idadawit? Hindi ako yung naghahanap ng damayan nyo ko, samahan nyo. Hindi ako ganun. And sa akin, when I speak out, I speak from my heart kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Yun yung sa akin. Kaya, Bok, mista, pagka sinabi ko kasing disclaimer, naintindihan ko where you are taking off from. Gusto natin, wag madama yung mga mista natin ngayon na
tatrabaho pa sa gobyerno. Nagsasalita ako, nandoon pa sila, baka malasin. Pero, teka. Bakit natin pangungunahan? Bakit ninyo pangungunahan yung mga mista doon? Di may pananaw din sila. May sarili din silang pananaw. Bakit magsasalita yung klase para sagipin yung pananaw na isang tao, tapos wala kayong pakialam sa pananaw ko? Parang bias naman yon. Samantalang ako, ang iniisip ko, pag sinabi kong disclaimer ng PMA Class of 1983, ang sinasabi ko, tungkol sa droga ng presidente, question mark, totoo ba yun o hindi? Because we cannot go on with the country and our leader has a hanging question na hindi pa sinasagot hanggang ngayon. Hindi pa sinasagot kung siya ay talagang nagte-take o hindi. Simple, hindi totoo yan. O magpapadrug test ako is a good answer and acceptable to the Filipino people. Pero wala hanggang ngayon Kaya nga iniisip, parang totoo yung parang totoo yung claim. Totoo yung chismis, yung marites, totoo, whatever it is. Pero it has come to the point now, today, ano bang petsa ngayon? January 13. 13 ba? 15. It has come to a point na whether totoo yung video or hindi, nakakatakot kung we will proceed until 2028 na there is a question mark dun sa presidente natin kung user ba siya o hindi. May kapartner ba siya, katandem ba siya ng mga drug lord o hindi. Because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.